Iyak ng iyak ba ang anak mo dahil natalo siya sa laro? At ayaw na ulit makipaglaro sa ibang bata? Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang pagtuturo sa mga anak natin ang dapat na response nila pag naglalaro sila. Sino dito nakaranas na kapag natalo ang anak niya sa laro, umiiyak ito at ayaw na ulit maglaro? Nakaka-frustrate, di ba? Pero na-realize ko lang guys, no, pagtuturo talaga ng sportsmanship ay nagsisimula na kung paano natin ito na-experience nung bata pa tayo. Napakiramdam ko noon, dapat laging panalo. Dahil dyan sa mindset na yan, subconsciously, yun din ang naituturo ko sa anak ko. Mahayaan ko lang na maging spoiled ang anak ko sa panalo at hindi ko siya tuturuan na matuto sa pagkatalo, maaaring lumaki siya mayabang at walang respeto sa kalaban. Hindi dapat ganun na mangyari, mommies and daddies. Gusto nating lumaki ang anak nating resilient na ang bawat pagkatalo nila ay hakbang lang patungo sa pagiging mas mahusay sa buhay. Ang pagtuturo talaga ng sportsmanship, lalo na pag mga bata, ay nagsisimula sa tamang pag-uugali. Hindi ito tungkol sa pagpilit na manalo, kundi sa pagtuturo talaga ng disiplina at respeto sa mga kalaro. Ito mga diskarte ko, mommies and daddies, na effective sa akin. Sana naman maging effective din naman sa inyo. Una sa lahat guys, maging modelo tayo or maging example tayo. Makapaglaro tayo sa kanila at turuan natin silang matalo gracefully. Ibig sabihin lang nun guys, ipakita natin sa kanila, tayo ay natatalo, pero nakangiti tayo, masaya tayo, hindi tayo galit or bitter sa kalaban natin. Pangalawa guys, mag-focus tayo sa pagsusumikap ng anak natin, hindi sa resulta. Purihin natin ang pagsisikap nila, hindi lang yung nanalo sila. Ang galing mo anak, ang sipag mong mag-practice. Kahit natalo ka, ang galing mo pa rin. Encourage lang natin. Pangatlo guys, hikayatin natin silang subukan ulit. Huwag nating hayaan na maging dahilan ng pagkatalo nila para sumuko sila. Sabihin lang natin, okay lang yan anak. Bukas try mo ulit. Mas gagaling ka ulit bukas. Ito ay magtuturo talaga sa kanila ng resilience. Pangapat guys, ito yung pinaka-importante sa lahat. Ipaliwanag natin ang rason sa likod ng laro. Ang laro ay para lang maging masaya, hindi para mag-away. Ang mahalaga, nag-e-enjoy tayo. Kaya guys, ang pagtuturo ng sportsmanship sa mga anak natin, hindi lang yan tungkol sa pagtanggap ng pagkatalo, kundi sa pagtanggap ng bawat hamon sa buhay later on pag lumaki-laki na sila. Ikaw, mommies and daddies, anong pinaka-challenging na moment ng pagkatalo ng anak mo? Paano mo siya tinulungan dito? Share mo naman yung tips mo para makatulong ka sa iba. Magkakaroon po ng free webinar ang Gene and Jen Parenting sa darating na February 6, Friday 7 to 8 p.m. Ang title po ng usapin natin, Parents, Usap Tayo, A Guide to Fighting Child Depression Together. Himay-himayin po natin guys kung paano ba talaga labanan ng depression sa mga bata, ano-ano ang mga warning signs niyan, at paano tayo magiging sandigan ng mga anak natin. Makakasama po natin guys ang expert consultant natin, si Dr. Cathy Pagulayan, isa po siyang licensed psychometrician at isang educational psychologist. Paalala po, sobrang limitado lang ng slots. Maximum of 300 participants lang po ang pwedeng pumasok sa Zoom invite. Kaya kung gusto mo makasigurado ng slot, una, i-scan mo ang QR code na matatagpuan sa taas ng screen mo para sa free registration. Isesend po ng team namin ang Zoom link sa contact details na ilalagay nyo sa form. At para naman po sa mga magulang na nangangailangan ng agarang tulong o urgent mental health concern para sa anak nila, i-scan mo naman ang QR code na matatagpuan mo sa baba ng screen para dumiretso ka na po sa Child Mental Health Consultation Form. Kung hindi nyo naman mascan ang mga QR codes, huwag po kayong mag-alala, Mami at Daddy. Nilagay rin po ng team namin ang Google Form link sa comment section natin. Mami at Daddy, huwag po nating hayaang lumala ang sitwasyon. Protektahan po natin ang mental health ng anak natin. Kaya mag-register ka na at kita-kita po tayo sa February 6.